This vessel is going half speed, Captain. Half speed all the time. Why not full speed? Because if we went full speed, Senora, we would be running over the rice fields. Parang ito ay ang kakulangan ng magandang lawa sa bansang nito. Kamusta na po si Tiago, Kapitan? Magulo pa rin ang kanyang pag-iisip. Walang patuloy na pag-aayos. Akong pinalalabas ng bahay para pumitit ng tambak ng opium ang matandang yon. Hindi ko alam kung nasaan galing ang droga na yan. Kung bagong bata pa kami ni Tiago, wala pang ganyang droga. Pero Kapitan, hindi po yung droga. Kunting halaman lamang, di ba, Basilio? I digress. Kumusta ang iyong akademya at pag-aaral? Maayos naman, Kapitan. Kalahati ng aming mga guro ay Peninsulares, Espanyol at Filipino. Magkakasamang nag-aaral isang tanawin upang makita. Taga ba? Luluwas na ako ngayon. Paalam mga kabataan. Kamusta na pala kayo ni Palita, pare ko? Ito talaga, palaging pumupula ang pisngi mo. Isagani, pagmamahal sa bagay, mayaman, matalino, maganda. Buenas, Isagani. Pero isang bagay lamang. At ano yun? Ang laging sumasama sa kanya, si Doña Victorina, ang kanyang baligong na tiya. Baligo kasi ang tandaan niya. Magandang araw, Don Basilio. Maaring ba akong makasali sa usapan na ito? Narinig ko ang mga tawan niyo mula sa malayo. Don Basilio, ikaw ba ay nabakasyon? Magandang araw, senyor. Tunay at ito pala ang aking matalik na kaibigan si Isagani. Hello, Isagani. Magkabayan ba kayo? Di po, senyor. Pero ang bayan po niya ay malapit lang sa akin. Hindi ka po ba nakadalo doon? Hindi. Ang alam ko lang ay ito ay nagdadarahop at hindi bumibili ng alahas. Hindi kami bumibili ng mga alahas kasi hindi namin ito kailangan. Huwag kang maapi, binata. Walang mali siya ang aking sinabi. Bueno, uminom tayo sa kapayapaan ng iyong probinsya, Isagani. Salamat, senyor. Pero hindi kami umiinom ng alak. Talaga ba? Sinabi mismo ni Padre Camora na masama ang uminom lamang ng tubig. Ang sanhi ng walang sigla ng bansa natin ay dahil dito. Masasabi mo kay Padre Camora na hindi tulad ng alak, ang tubig ay maaaring magpatay ng apoy sa halip na magdulot nito. Ang ganda ng sugot mo, Isagani! Pasensya po, senyor Simon. Pero mauunan na po kami. Walang anuman. Ako din ay aalis. Masama ng tingin mo sa kanya, Isagani. Bakit? Di ko alam, Basilio. Ang lalaking yon ay nag-uudyok sa akin ng takot. Masama ang maidudulot mo, Senyor Simon. Pare, magbayad ka ng utang mo o paalisin mo kayo dito sa bukid na to. Hindi ito lupain para utusan. Pakunin niyo ako! Pakunin niyo po, Padre. Ako na lang po ang babayad ng utang. Ako na po. Bigyan ko yung oras na makulit ko ng pera. Opo, Padre. Tay, Yes. Ang singil ko ay 500 piso. Huli, hindi ako paayag ng alapin ka. Tay, alam mo wala akong magagawa. Ikaw, matanda ka na. At ako lang yung maaaring kumita ng pera para sa utang mo. Anak ko. Jolie, tapos ka ba dyan? Kailangan ko ng tulong sa aking bestida. Hindi pa po, senyora. Ha, ang bagal mo naman. Nililisin ko pa ang aking kwarto. Diligan pa ang halaman. Diyos ko po, Juliana. Patawad po. Buong araw na po ako nagtatrabaho. Maayos naman ang lagay ko, Nay. Mahigi akong mag-aral at si Isagani din.
ipagmamalaki mo sana. Ano yun? Senyor Simon? Sino ka? Ano gusto mo sa akin? Senyor, ako po si Basilio. Nakita pa tayo sa barko. Ikaw! Ikaw! Sa tingin mo, sino ako? Para sa isang taong pinanghahawakan kong sagrado. Para sa isang taong hinawalaan ng lahat. Maliban sa akin na patay na at ang mga kasiwaing palad ay palagi kong pinagsisihan. Nahawakan mo yung lihim, nakapapatay sa akin. May kapangyarihan kang sirain ang aking mga plano. Dapat kitang patayin, pero hahayan kitang mabuhay. Ako ang taon dumating 13 taon na ang nakaraan. May sakit at nagdadalamahati. Ako ay biktima ng sistema at ang mundo. Nagtatrabaho gabi at araw upang makilikom ng kayamanan at masikaputuran ang aking plano. Ngayon, bumalik ako para sirain ang sistema ito. Kahit na kailangan kong mabuos ng mga agos ng dugo at luha. Hindi ako nais mamatay nang hindi ko ito makikitang makipira-piraso sa ilalim ng bangin. Ang mga Espanyol ay hamak na bansang ito na sumisira ng ating kultura at tumutungin sa ating lungsod. Hindi maibabalik ng paghihiganti ang ngiti ng aking ina. Anong kabutihan ang maidudulot sa akin ng paghihiganti? Maiwas man ang iba ay madudura sa katulad mo. Sa hinihirap maaaring walang sinabi ng mga anak na lalaki at ina na tulak sa kabilawan. Hindi ako makikipag-usap sa iyo na itago ang aking lihim. Alam mo na, mas malakas na kaibigan ng otoridad kaysa sa isang estudyante. Kapag iba ka ng damdamin, hanapin mo ako. Senyora Hermana, ano ang hinihiling mo para makalaya si Huli? Kaya ang mga kabataan ngayon nabubulag sa pagsisinungaling. Apa, mga bobo! Senyora, nais ko lamang bayaran ang utang ni Kabesang Tales. Imposible bata, sobra-sobra na ang pera para sa pobre mong sarili. Hindi mo ito babayaran. Magkano pa ba ang utang? 500 piso. Ito na po, 500 piso para sa kalayaan ni Huli. Uli, bomba ka dito! Basilio? Anto? Malaya ka ng bata, malis ka na sa bahay ko. Basilio, ano naman ginawa mo? Sinta. Binayaran ko na ang utang ng tatay mo. Di mo na kailangan maging alipin. At paano mo naman nabayaran ng malaking utang ngayon, mahal? Bahala na. Salamat, Basilio. Hindi ko mabigkas na maliwanag ang damdamin ko ngayon. Hindi na kayo mahirapan ni Senyor Tales. Ako, ito ka pala. Huwag ka lang tumayo dyan. Halika dito. Basilio, masyado ka na. Kahit ano para sa iyo, Juliana. Aking kaibigan, Senyor Simon. Bakit mo ako inimbita dito? Silio, may kailangan akong pabor sa iyo. At ano po yun, Senyor? Alam mo na ang plano ko, di ba? Opo, ano po ang balak niyong ipagawa sa akin? Isang napakasimpleng bagay. Kailangan kong pamunan ang kilusan dito. Kukunin mo ng isang tao na ikaw lamang. Si Kapityan Tiago at ako ang makikilala. Ang aking mahal, si Maria Clara. Pero Senyor, hindi po ba kayo nabalitaan? Senyor, patay na po si Maria Clara. Matagal na po. Sa kanyang katandaan, ito ay hindi naiwasan. Patay na po si Maria Clara. Matagal na po. Sa kanyang katandaan, ito ay hindi naiwasan. Ano? Senyor, huwag kang... Maria Clara!
Iniwan mo talaga ako, Maria! Iniwan mo talaga ako! Pagbabayarin niyo ito lahat ginawa sa akin! Tandaan niyo ito! Isagani. May lima ko kailangan ilahad. Hindi mo ito magugustuhan. Anong katotohanan ang napakamasama na ayaw mong ilahad sa akin? Hindi kita kayang pakasalan sa Isagani. Kilala mo naman si Juanito, di ba? Huwag mong sabihin na siya ang pinili mo, Palita. Patunayan mo na mahal mo ako, na hindi ako isang laruan na iyong itatapon. Hindi yan maaari aking mahal. Alam mo na kaya niya bigyan ng pamilya sa buhay. Mayaman at ligtas. Mahal kita, pero kailangan ko ito. Tinulungan ako ni Pia Victorino makita ito. Seryosohin mo ako, Palita. Isagani Ano ba? hindi. Alam mo bang ikasal siya kay Juanito Pelaez? Tiyak, hindi po ganun. Inibitahan ko pa siya. Ha? Naintindihan mo na hindi tayo na makitugnay sa inyong marumi. Indio? Indio lang ba talaga ang tingin mo sa akin, matandang babae? Isagani, huwag mo tawagin ng gano'n ng tiyak ko. Narinig mo ba ang salita nila, Paulita? Mga manumis ang bibig. Wala ka lang. Alisin mo siya! Palita, alam mo mali ang ginagawa ko. Mahal kita sinta, magpakailanman. Simula ngayon, bawal mo iugnay ang sarili mo kay Isagani. Ilagay mo ang isip mo si Juanito at ang buhay na kanyang niyang ibigay sa'yo. Tia, mahal ko si Isagani. Paalam na. You will marry Juanito Pelaez. Naintindihan mo, Paulita. Mamahal. Ang ganda niyong tingnan niyo kasama. Salamat yan. Totoo! Isang magandang kasal para sa isang magandang mag-asawa. Ang sukat ng iyong galingan ay walang tapos, Senyora Victorina. Bonito, senyor. Salamat. Ah, ang aking regalo. Gawa sa pinakabihirang bato at ginawa ng mga pinakabihasang artista. Salamat, Senyor Simon. Maaari ko ba itong sindihan? Pwede, Polita. Sindihan mo maayos. Magandang lampara, senyor. Maraming salamat. Walang anuman, aking Victorina. Ah, oras na ako umalis. Magandang araw. Adios. Sagani, Basilio, tungkol ba ito kay... Mamatay si Polita at ang kanyang pamilya. Huwag mo akong lokohin, Basilio. Hindi basta-basta kinukuha ang aking galit. Pakinggan mo ako. Si Senyor Simon ay nagregalo ng bomba kay Polita. Sasabog ito kapag inubos ng sindi ang mitsa. Isagani, ilagtas mo sila. Basilio, tapo! Dalawa nila!
Hindi makatarungan ang iyong posas! Hindi makatarungan! Nakulong ba talaga si Basilio? Nasa kulungan ba siya? Ano gagawin ko ngayon? Wait. Alam ko na. Padre, kailangan ko po ng tulong. Bumalik ka na naman huli. Nakikita ko paano ka tumingin sa akin. Malibog at mahalay. Ha? Wala akong ibang pagtingin sa'yo kundi panghahamak. Wag! Wag! Ay, Padre! Tama na po! Tama na po! Basilio? Tulong! Tulong! Basilio? Paalam. Senyor, anong ginagawa mo dito? Senyor, ano nangyari sa'yo? Ano naman ito? Senyor, ano nangyari sa'yo? Matandang kaibigan, senyor. Kamusta ang iyong damdamin? Akala ko ay mabawian ka ng buhay. Florentino, huwag mo na akong tawagin, senyor. Hindi ako ang iyong iniisip mo. Anumang oras ngayon, makakapaepekto ng lason sa aking katawan. Kaya dapat kong sabihin sa iyo ang aking lihim. Lason, ngunit isang panlunas, senyor. Mayroon akong ether, apomorphine at chloroform. Kalma, aking kaibigan. Nais akong mamatay. Nais kong nalaman. Tubuhang Diyos. Saan man tayo magpunta, nandiyan ang Panginoon. Florentino, ayaw kong mamatay sa pansinin nito. Sa samang ito, ako si Crisostomo Ibarra na matagal na ipanapahayag na patnay na. Noong mga panoong iyon, pagkatapos ng aking pag-aaral sa Europo, umuwi ako upang pakasalan ng babaeng na mahal ko, si Maria Clara. Ngunit, ang pangarap na ito ay hindi mas kapaturan. Patawarin ka ng Panginoon, kaibigan. Alam niya gusto mo ang lahat. Natupok ka ng iyong galit at paghiganti. Nangyari na ang gusto niya, hindi natuloy ang iyong mga plano dahil sa kanya. Dahil alam niya na hindi ito tama. Dapat nating ipasalamatin siya para sa kanyang awa. Sanghi pa ang Panginoon na nangyari sa akin. Hindi ko mabasa ang iniisip ng Diyos. Ngunit, hindi niya hinanggad na magdulot sa atin. Bakit niya akong tinagyan ng tulong? Dahil mali ang iyong mga pamaraan. Ang pag-ibig lamang ang makabibigay ng paraan sa isang wakas. Kung magiging malaya ang ating bansa balang araw, hindi ito sa pamagitan ng bisyo at krimen. Naramdaman ko na ang lason. Salamat, matandang kaibigan. Ang aking mga pag-iisip ay napahihimik, nakadama na ako ang kapayapaan. Ngayon, makakasama ko na ulit si Maria Clara. Maria, marami pa sana akong gusto sabihin. Pero, oras ko na. Paalam, kaibigan.
Ama namin, sumasalangit ka. Todos están muertos. Patay sila lahat. Ano na ngayon, Basilio? Eto ako, nag-iisa, balisa't walang kasama. Tulad ako ng lawin, umaawit sa kanyang sarili. Awit niya'y nakakaaliw, ngunit walang nakakaintindi. May nakapagsabing kung umibig ang lawin matindi, at kung ito'y sawi, mananatili lamang sa sarili. Ang nais ko sana'y umibig tulad ng lawin. Ang nais ko sana'y lumipad kasama niya. Ang nais ko sana'y isang lawin na awitin sa akin.